Sabi nga ng mga kusinero, it is a sin if you don't use asin. Gaano man kasi kamoderno ang mga paraan ng pagluluto ngayon, hindi nawawala sa kusina ang number 1 pampalasa sa buong mundo, ang asin. Sa pangalan pa lang ng probinsya, parang sagana na sa timpla, Pangasinan. Nagmula raw ang pangalang Pangasinan sa salitang panag-asinan. Ibig sabihin, where salt is made. Ang nakagisnan nilang pag-aasin noon sa Western Pangasinan ay ini-scrape nila yung buhangin sa dalampasigan. Tapos pinatutuluan nila ito ng tubig. And then nagkaroon itong mga nasa banig o nasa mga square na inayos na mga palaisdaan. Isa sa mga gumagawa ng asin sa Alaminos, ang pamilya Ignacio, na halos 3 dekada na raw sa pag-aasin. Yung kabataan pa po kasi ng father ko na ito rin po yung nakagisnan niyang trabaho or hanap buhay sa Bulacan. Sa negosyo nilang asin, hindi raw sila inalat sa buhay. Nakatulong din po siya sa mga needs ko dati nung nag-aaral pa po ako. Ang mga naisalansan na asin, ilalagay sa tikles o sisidlang hinabing kawayan o yantok para matiktik ang tubig. Yung pag-aasin na yan magandang gawin. Tuwing tag-araw siyempre, umpisa natin sa November ka muna, katapusan ng November hanggang May ang sukdulan ng tag-araw. Pero hindi na lang alat ang hatid ng asin. Pwede na rin itong may kakambal na linamnam. Ang simpleng asin kasi, pwede nang dagdagan ng iba't ibang flavors. Sa Barangay Tiblong sa San Fabian, Pangasinan naman niluluto ng ilang madidiskarteng kababaihan ang flavored asin. Naisipan namin na gumawa ng flavored para mapakinabangan ng mga kababaihan at mabigyan ng pangkabuhayan ang mga nanay na katulad ko. Ang asin pwede raw lagyan ng flavors tulad ng garlic, rosemary, chili, black pepper, at wine o alak na gamit din sa mga mamahaling putahe. For today's video, susubukan ko rin gumawa ng flavored asin. Ang itatry natin gawin ay ang calamansi flavored asin. Para sa combo asim-alat na asin, pakukuloan sa kawali ang napigang katas ng kalamansi. Saka ihahalo ang asin sa nag-caramelize na kalamansi. Kulay yellow siya. So parang andyan talaga yung pinaka-katas ng kalamansi na absorb nung ating asin. Titingnan natin kung ano ang lasa ng mangga na isasawsaw natin sa calamansi flavored asin. Oh, ang asim. Doble asim. Dumoble asim. Nakakakilig. Anong hatol niya mga ka-wonder? Asin? Tapos ano pa? Maasim? Ang ating mangga na may asin. Parang di sa gaanong maalat. Kung sabihin ko sa inyo na may kalamansi to. Wala akong nalasahang kalamansi. Kinulang ang kalamansi. Ang buhay parang asin, minsan inaalat din. Pero ito rin ang nagbibigay sarap sa mga kwento ng ating buhay. Ang sarap ng Alaminos matitikman sa kanilang kakanin tulad ng tupig at bibingka. At mga putahing tulad ng pigar-pigar at mga tuyong isda. Pero ang kadikit ng pangalan ng Alaminos, longganisa. Sa dinami-rami ng bersyon ng longganisa sa bansa, bukod tangi raw ang longganisang Alaminos dahil nakatusok sa tingting ng nyug.
ang longganisang alaminos gawa sa taba at laman ng baboy na tinimplahan ng mga pampalasa. Kinulayan na atsuete, isinusuksok sa bituka ng baboy at hindi tinalian kundi tinusok ng tingting para pagparti-partihin. Silag naman ang panali mula sa puno ng buli para maisabit ang longganisa. Ang longganisang alaminos ay mabawang. Mayroong interplay ng pagiging bawang at pagiging salty. For practical reason, mas madaling paghiwa-hiwalayin yung bawat longganisa sa pamamagitan ng pagtusok ng pinatulisang tingting ng niyog. Si Nanay Patricia, bihasang-bihasa sa paggawa ng longganisang alaminos kahit nakapikit. Paano ba naman kasi halos 5 dekada na siyang gumagawa ng alaminos longganisa? Yan ang source of living namin. Nakapagpaaral ako, kapagpundar kami ng bahay, meron na rin kami sasakyan. Sa halagang 60 pesos, pwede ka nang makapag-uwi ng 1 dosenang maliliit na longganisa. Nasa 90 hanggang 120 pesos naman ang 1 dosena ng malalaki. Ang alaminos longganisa, pwede ding isahog sa pakbet. Kaya ang bisita nating si Telina, Gina G na magluto ng pakbet con alaminos longganisa. Una munang igigisa ang longganisa. Sunod na ilalagay ang chicharong baboy. Bahagyan sa sabawan. Lang ulong. Longganisa. Longganisa. Longganisa po pero kuha na yan, pag naluto, very short longganisa. Longgan. Kaya pa. Oo, magiging short ganisa na. Pag naluto kasi magiging short na. Saka isinama ang mga gulay. Titimplahan ng mga pampalasa at ilang kulo-kulo lang. Pwede nang lantakan ang pinakbet na may alaminos longganisa. Nakalimutan ko ang pangalan ko. Ang sarap! Masarap naman po siya, hindi po siya maalat, di rin po siya matamis. Yung common kasi yung matamis ito garlicky siya. Bagay naman siya dito sa gulay. Bagay na bagay siya sa...